kung ikaw yung taong tipong willing makinig ng salita ng Diyos doon sa mga, sabihin natin sa mga aral, o doon sa mga taong nag-ahatid ng salita ng Diyos, sinasabi doon ng aklat ng Kawikaan na mas mapalad ka pa o mas mahigit ka pa sa ginto. Bakit? Yung kayamanan na ginto, material lang, pero kapag ikaw ay tumanggap ka ng salita ng Diyos, mas matindi pa yung makukuha mo, which is yung Word of God. Yun yung mas walang kapantay na kayamanan na hinihiling at inahangad ng bawat isa sa atin. Sa godly passions naman, may mga bagay na nais ang Panginoon para sa atin at meron din namang hindi. Kapag nais niyang gamitin tayo sa isang bagay upang may isang katuparan ng kanyang kautusan, ay wala tayong magagawa. Tunay na humihirang siya ng mga taong magiging instrumento para patuloy na dumalo ang salita dito sa sanlibutan at lahat ng dako ay maabot nito. Ito po ay yung mga pinili o yung appointed. Yung mga apostol na nasa banal na kasulatan, yung mga ginamit ng ating Panginoon na ibahagi yung salita ng Diyos, yung mga pinili. Kung mapapansin natin yung ibang karakter sa Bible na meron doon, parang katulad ng Apostol Pablo, dahil sa pagtutulong siya ng mga Kristiyano, doon sa pass niya, hindi mo makikitaan na gagamitin ng Panginoon. Talagang naghihirang ang Diyos kung gusto niyang gamitin ka. At kapag naramdaman mo sa sarili mo yon na meron kang calling, ay huwag mong pipigilan. Kasi ang Diyos, pumipili ng mga taong handang ibigay ang kanilang mga sarili sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi dito ni Jeremias, at kung aking sabihin, hindi ko babanggitin siya o magsasalita ng ano paman sa kanyang pangalan, ay mayroon nga sa aking puso na waring nag-aalam na apoy na nakukulong sa aking mga buto, at ako'y pagod na nagpipigil at hindi makapagpigil. Sinasabi dito ni Jeremias na kapag hindi niya binabanggit o sinasalita yung patungkol sa ating Kristo, parang napapagod kasi pinipigil niya yung sarili niya na huwag sabihin yung Word of God, huwag ipangaral yung Panginoong Kristo. Ganun din sana yung maramdaman natin bilang isang Kristiyano, na kapag alam natin hindi natin na ibabahagi yung Word of God sa paglipas ng isang linggo, dapat nagugutom tayo sa salita ng Diyos. Dapat nagkakaroon tayo ng pagkakataon na gumawa ng paraan, kahit sa simpleng paraan lang, na yung Word of God ay laanan po natin ng panahon. Hindi lang doon sa pagbabahagi, kundi kahit sa ating mga sarili man lang na laanan natin na tayo ay makabasa man lang ng isang verse or kahit ilang chapter lang yan sa buong araw. Pagkat ganun nga kahalaga yung pagkatuto sa salita ng Diyos, kailangan natin na mas tumatag pa dun sa pananampalataya na meron tayo. Kasi kung hindi tayo aware dun sa mga aral, hindi tayo aware sa ibang mga talata na narito sa Bible, hindi tayo makapagbahagi doon sa iba. Sa Matthew chapter 12, verse 36-37, at sinasabi ko sa inyo na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsisulit nila sa araw ng paghukom, sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Aminin lang po natin at sa hindi, merong mga tao tayong na-encounter na mas gusto nilang ini-spread yung hatred, yung negativities, or yung sabihin natin rumors sa ibang tao. Kung sa hindi mananampalataya, mauunawaan pa po natin. Pero kapag ang gumawa po ng ganong mga bagay isang kapatid na aralan na, tapos mas pinipiling mag-spread ng mga negative na bagay, ng mga rumors o ng hatred, nakakatisod po yun para sa mga taong nakakaalam na isa kang membro ng pagkakatipon o ng isang lokal. Sapagkat sabi na dito, yung mga ganong bagay, ipagsusulit natin kung ng mga taong gumagawa ng ganon. Ipagsusulit sa paghukom,
sapagkat sa ating mga salita ay magiging banal at sa ating mga salita ay hatulan ka. Magiging banal tayo sa mga salita na binibitawan natin kung ayon yun sa nais ng Panginoon. Kung yung salita na ating binibitawan ay kabutihan, ngunit kung yung salita na ating binibitiwan ay magpupos ng kasalanan o kasamaan, doon tayo kahatulan ng Panginoon. Lahat tayo ay may gampanin bilang isang Kristiyanong lubos na nananampalataya sa Diyos. Lahat tayo ay pwedeng maging kasangkapan sa pagbabahagi ng salita, buhat sa banal na kasulatan, sa tawag ng pagkakataon. Ngunit kung tayo man ay isa sa mga espesyal na hinirang ng Diyos upang ikalat ang katotohanan patungkol sa Kanya, ay mabuting gampanan natin ito ng buong puso at may katapatan. Ibig sabihin po, yun yan, sinabi natin kanina na walang hinihinging kapalit. Na ginagawa mo ang bagay na ito kasi alam mo, ito ang nais ng Panginoon na gawin mo. Hindi sa ginagawa mo lang kasi gusto mong makita ng iba na ginagawa mo pero wala sa puso mo. Pero wala sa sarili mo na ay ginagawa ko para sa Diyos. Ngunit ginagawa mo para sa ibang bagay. At dito nga, nagmumula yung ating ibinabahagi. Kasi ito yung katotohanan. Ito yung salita ng Diyos, which is Biblia. Sa Romans chapter 1, verse 16 to 17, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng masusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung salita ng Diyos dapat hindi ikinakahiya. Dapat hindi natin itinatago, bagkos ibinabahagi natin ito sa ibang mga tao. Ibinabahagi natin lalo higit sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. Kung meron pagkakataon na yung kaibigan natin humihingi ng advice, pwede natin isingit kung paano maging malakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung paano maging matatag dahil sa pananampalataya. At ito nga, inilalaman ng banal na kasulatan, ang Word of God, na kung saan ay ang katotohanan na ating pinaniniwalaan. Sa Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Walang iba kundi ang word of God na ating ginagamit, na ito ang ating basihan sa ating pananampalataya. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin, kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ayon po yan kay Apostol Pablo. Hanggat nabubuhay tayo ay hindi natin pwedeng sukuan na lamang ating gampanin na ibahagi ang salita ng Diyos, kaya mas kailangan pa nating patatagin at pag-ibayuhin ang ating pananampalataya upang marami pa tayong maligtas na kaluluwa. Patuloy lang tayong manalangin at maglingkod sa Diyos ng may pagtitiis, pagmamahal, sapagkat ito ang kanyang tanging nais. Walang ibang nais ang Panginoon kundi gumawa tayo ng kabutihan, sundin natin kung ano yung kanyang kautusan, yung sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya dapat bilang isang mga anak o alagad ng Diyos ay ginagawa po natin o ginagampanan yung mga bagay na nais ng Panginoon. So 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpapalibang ipinalagay ng iba, kundi mapaghinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Kaya ibinigay na ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay maligtas at hindi magpunta dun sa pagkakasala o dun sa kamatayan, dun sa kabilang buhay na kung saan ay sa impyerno kapag tayo minatulan dahil tayo gumawa ng pagkakasala.